Yan, sa mga on-its. So, before ako matutulog ngayon, gusto ko lang din mag-share ng suka. So, for the past, 2 days, hindi po ako masyadong naging maingay sa ating group chat kasi nga po, physically, mahina po ako. Mahina yung katawan ko. Pero trinatry ko talaga na lumaban. Kung naalala nyo, Tuesday, mahina na talaga yung katawan ko. Kasi nga, over-fatigue naman po talaga ako. Kulang sa tulog, pero sige lang. Para sa ating lahat, para kay Heavenly Parents and True Parents, nilalabanan ko. Kung naalala nyo yun, yung sabi ko na kaiinugas ako, ihiga ko lang, pero yung pinikit, yung kinurot talaga ako. That time talaga hiniga ako at nakapikit na yung mata ko that time. So, kinurot talaga ako ng mga ancestor ko that time. And then, last Wednesday, gusto ko na din matulog ng maaga after the Choria Johnson natin. Kaya lang may mga sisters po tayo na tumawag sa akin, hindi sila mga on-it, gano'n, nag-open sila ng mga nararamdaman nila. And of course, ayoko namang hindi pakinggan yung mga gusto nilang i-open sa akin. So, ayun, na extend po ang tulog hanggang sa, kasi minsan gustong-gusto ko din tumitingin sa mga media kung ano po yung dapat nating i-reflect, ano po yung dapat nating baguhin at i-develop para ma-restore din yung mga hindi pa blessed member. Ayun. Mahilig din akong mag-research hanggang sa hindi na talaga ako natulog 24 hours that Wednesday kasi meron akong sisters na kinausap sa Pilipinas, ang haba-haba ng pag-uusap. It's all about the providence. And ayun, kinausap ko din yung kapatid ko sa Pilipinas, yung mga pamangkin ko na ayaw sumagot sa akin. Talagang mahihain sila. Ayaw nila sumagot. Is ayaw makipag-video call. Pero grabe talaga ang spirit work. So, ayun na nga. Okay, pass na lang po natin sa kanila. So, nung that time, Wednesday na, hindi talaga ako natulog hanggang umabot na ang Choria Johnson. And then, yun. Tapos sabi ko, Thursday, kung naalala nyo, wala akong masyadong ingay dito sa group chat natin. Sabi ko, magbigay lang kayo ng suka because that is one of our attendance na spirit world. And that is really true para lahat tayo ma-lift up po mga umis. And then, yun na nga po, nung Thursday, as in talaga yung katawan ko, nilalabanan ko naman talaga. Yun nga, yung sabi ko, magpapatikbi ako. Grabe, kasi may mga items din akong ipapatikbi. May work din po ako. Grabe talaga. Pero, yung katawan ko talagang hindi kayang bumangon. So, siguro, kailangan ko din magpahinga. Kasi puro work lang po ako talaga din. So, even though work ako, hindi pa rin nawawala sa akin yung pagiging devoted as a blessed members. So, ayun na nga po, tinulog ko lang yung pinares ko yung physical body ko, of course. And then sabi ko, nagising ako mga 8:30. And then sabi ko, may time pa. So, matutulog muna ako, idlip ko. Alam niyo po, hindi ko po narinig ang alarm clock ko kasi 9:50 naka-alarm clock po yan to prepare my vigil, to prepare the vigil prayer. And then, alam niyo kung ano pong oras ako nagising mga onis? 11:30. Something like, Cheryl, gising ka na, gano'n. 11:30. Sabi ko, late na ako sa vigil prayer. Sabi ko, sorry. And then yun, naabutan ko yung si Mrs. Hoy ngayon na Mrs. Kim, yung kanjing na yung bata na nanin halsuita. Doon po talaga ako. Oo, halsuita. So, parang, So, nag-ask na lang ako ng sorry. Pero actually, sabi ko, nung Thursday na yun, kasi as in, yung feeling ko talagang malamig katawan ko. Gusto ko din talagang, lumaban. Pero sabi ko, Diyos, ang lindol, sumana, Diyos ko. Andeo, po mo sa mubunin, mahal ko. Kasi talaga yung katawan ko, I know, I'm very weak. Pero makita niyo naman, malakas akong kumain. Nilalabanan ko lang po ang aking
ang aking health. Di nyo lang po alam. Kaya, inaano ko na lang sa pagkain, sa lamon, para hindi ako magkasakit. Pero God is really good pa rin, no? Ginigising pa rin tayo na para hindi tayo, wala tayong absence sa vigil prayer. So, ayun na nga, sabi ko, tanggap ko na rin. Sabi ko nga, kung ito yung time ko na, parang kasi parang nafe-feel mo din sa sarili mo kung kukunin ka ni Lord, baka may iba kang mission sa spiritual, ganun siya. Pero alam niyo po, today, grabe, hindi ako pinabayaan ni God, Heavenly Parents. Medyo okay na po ako ngayon, kaya nakapag-attend pa ako ng vigil prayer na talagang na-start ko from 10 a.m. So, maaga din po ako nagising today, pero tinitest ko po ang aking body kung okay, kung kaya ko po. So, kinausap ko na din yung mga customer ko na ganito. Ayoko ding hawak, baka maano kayo sa akin, something. So, ayun, sabi naman, naintindihan kasi yan is mga items lang yan nandyan. So, mas importante yung kalusugan mo po, Ma'am Sheng. So, I'm very blessed kasi may mga customers pa rin akong mga ganun na nakakaintindi. Kasi, di ba, last week, nandun tayo sa Chongpyong, so di ko na itekba yung mga items nila. And this week, medyo masama ang katawan ko. At hindi ko pa rin na ipatekba yung items nila at may mga orders pa na hindi ko talaga naaasikaso. Something like ang dami na. And then nung sa reflection ko ngayon, guys, kung talagang straight ka at talagang you are sincere to our missions as a blessed member, spiritually, physically, Heavenly Parents and true parents, and all our absolutely good ancestors as well as our absolutely good angels are really pushing us and helping us no matter what, na very weak na tayo, ganun. So, maging sincere lang po talaga at very spiritual. Alam niyo yung nangyayari na Actually, ako prepare naman ako talaga pumunta ng spirit world anytime. Kung talaga yung po ang will ni Heavenly Parents para sa akin. So, ayun, napapayak na lang ako kasi kung alam nyo lang, kung kayo nakaupo sa harap at makikita nyo yung mga first generation, ang tatanda na po nila, sobra nakakaiyak. Lalo yung mga right hand ni True Father, nung buhay pa si True Father. Pag makita nyo yung mga white hair na po sila, kaya naalala ko yung sabi sa akin ng anak ni Ate Angie. Sabi niya, Imo, ije si Seo. Sabi ko, hindi pa time na mag-rest po kami. Sabi kong gano'n. Uriga taisnika. Sabi niya, it's their turn daw. Second generation po yun. Anak ni Ate Angie po yun. Imagine mo na gano'n ang sasabihin sa'yo. So, ganun po kasincere ang mga second generation ngayon. Kung nakikita nyo naman sa vigil prayer natin, yung mga nila, yung mga videos nila kung paano sila talaga naging seryoso sa kanyang devotion. So, sa ating nalalabing panahon, oras, taon, kung kailangan talaga natin seryosohin din. Kaya sabi ko sa inyo, grabe yung katawan ko. It's a test for me kasi sabi ko, after kung mabasa din lahat yung Champo Myogyong, magpo 40 days po ako. So, malapit ko nang matapos yung Champo Myogyong. So, kaya tapos pag nagre-read ako ng Champo Myogyong, as in talagang sorry, yung pero etong umatake sa akin. Kasi sabi ko, kailangan kong tapusin yan bago ako mag 40 days. So, sabi ko, ang hirap, no? Kasi naglalaban physical and spiritually yung body ko ngayon. Parang nandyan pa rin siya. Alam niyo na. So, talagang malapit ko na din pong matapos. So, yun ang promise ko talaga after I read all the text, the Champo Myogyong, I will attend 40 days. So, mga unis, fighting lang po tayo. Huwag po tayong magsasawang mag-attend ng vigil prayer. To it. I love you all po. Pasensya na kung palagi po akong maingay sa group natin kasi what's the use of our group kung walang magpupush bawat isa sa atin? Di po ba? So, yun po ang reflection ko. Mahal na mahal ko po kayo. At ayun lang po masasabi ko po sa inyo. Fighting lang po tayo lagi. Sarangheyo ni